Eto, kunin na natin sa linya ng telepono si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang hapon, Captain. Yes, good afternoon po, Mama Ann and Sir Sandro. Ay, kumusta na po ang ating mga pantalan ngayon? Yes, patuloy po ang pag-monitor at pag-a-assist po ng Philippine Coast Guard sa lahat po ng pantalan nationwide. So ngayon po, halos 1.6 million passengers na po ang naitala po natin at patuloy pa rin po ang pagkasagawa po natin na inspection sa lahat po ng barko to ensure po na lahat po ay seaworthy at wala po tayong i-allow na anumang barko na magsasakay po ng excess passengers. So, marami bang hindi makasakay sa ngayon? Kumbaga ay hindi nakakuha ng advance ticket at stranded ngayon sa mga pantalan natin, Captain Noemi? As we speak po, Mama, nagkaroon na rin po tayo ng assessment. Lahat naman po ay na-address po natin yung concern. Although previous days po, meron po tayo mga na-report na mga stranded na pasahero. And of course, with our coordination sa PPA and Marina. So ngayon po ay natugunan na po, particularly yung sa area po ng Lucena. So meron na po tayong barko na nag-cater ng mga pasahero po dyan. Yung halimbawa po, may mga pinagbabawal, may mga nakumpiska pa rin ba tayo? Kahit naman kasi tao, kung magsiuwian, minsan may mga naisasakay pa rin sila mga bawal, Captain Noemi. Ngayon po, wala po tayong natanggap na official na report na kung meron po nakumpiska. So, siguro ang naging kagandahan na po ay naging maagap din po ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay po ng informasyon sa publiko sa mga bagay po na ipinagbabawal na dalhin po sa ating mga barko. Kasama yung mga explosives and flammable. Kasama rin po yung mga matutulis na mga bagay po. At meron na rin naman po tayo mga Coast Guard Canine Working Dogs to ensure po na pagdating sa layered security ay wala pong maisasakay ng mga prohibited items. Lalo na yung mga paputok, 'di ba? Kasi magbabagong taon, baka nakakalimot yung iba, Captain Noemi. Mga bumili pa sa Bukawi at iuwi sa probinsya. Yes, tama po kayo. Maigting po ang inspection po natin yan. Subukot sa mga x-ray machine na meron po ang PPA, particularly sa major ports po natin. Meron po tayo mga nakatalaga mga Coast Guard Canine Working Dogs at mga tauhan po natin to ensure na wala po talaga maisasakay ng mga paputok o yung mga explosives and flammable items po. Sa ngayon, buti na lang biniyayaan tayo ng magandang panahon. Wala tayong bagyo. Kamusta po yung lagay ng panahon sa ibang mga rehiyon? Captain Noemi, maayos naman ba yung alon sa dagat, sa karagatan? Yung Coast Guard is yung weather update na ibinibigay po ng Pag-asa po sa atin. So, tama po kayo, wala pong mga signal, pero meron po tayong mga gale warning na cause po ng amihan. So may mga area pa rin po, particularly sa northern, na medyo mataas pa rin po yung alon po. So yan naman po, patuloy po ang ating pag-a-advise sa ating mga stakeholders po na huwag po muna maglayag kung talagang ilalagay po sa kanilang rehiyon o kanyang probinsya doon sa gale warning na itinataas po ng Pag-asa. Ano po yung posible pang kaharaping problema? Ay sapat na po ba yung pagbabantay natin, yung mga security personnel na nilagay natin? Meron din ba tayong mga secret marshal sa mga barko, Captain Noemi? I'm sorry, Mama, can you please yes, yung seguridad naman po ng ating mga pasahero, meron ba tayong mga secret marshals? Although secret na yan sa mga barko. Yes, meron po tayo mga Coast Guard Sea Marshals po na on board po sa mga barko po natin, particularly yung mga malalayo po yung nilalayag ng ating mga barko. At ang ating naman po ga-deploy sa ating Sea Marshals is depende rin po yan sa information or intelligence information na natanggap po ng Philippine Coast Guard. But definitely kung mamaan sa lahat po ng barko na malayo po or matagal po yung biyahe, yan po ay naglalagay po talaga tayo ng Sea Marshal. Ikaw, Sandro, may tanong ka ba kay Captain? Meron po ba tayong pwedeng tawagan yung mga kababayan natin na sumasakay ng mga barko, ng mga bangka, kung sakaling may makita silang mga paglabag at kailangan isumbong sa inyo, saan po kaya sila pwedeng tumawag? Yes, meron po tayong hotline number. Ito po ay bukas 24/7, 0966-217-9610 and 0969-641-8964. And meron din po tayo mga social media accounts. Meron po tayong Facebook, Instagram at X.
Naglalagay po tayo ng mga updates po natin dyan, particularly po yung status ng ating mga pantalan po. At ano po yung mga pwedeng isumbong? Any related concerns po na makikita po o mapapansin po na ating mga biyahero, kahit yung mga medical assistance po, pwede po tayo tumawag. Sa mga pantalan naman po natin, meron po tayong in-establish o inactivate po dyan ng mga malasakit help desk na aalala po sa ating mga kababayan. So bukod po sa mga hotlines and social media accounts po natin, present din po itong help desk po natin sa lahat po ng pantalan po. At pwede din pong isumbong dyan sakaling kailangan ng rescue o kaya pumalya yung sinasakyan nilang bangka or barko. Pwede pong dyan din magpasaklolo. Yes, tama po kayo, Sir Sandro. Any related concerns po ng ating mga biyahero ay kahit yung ating mga mangingisda po ay pwede po nilang itawag sa Philippine Coast Guard. Oo, so natitiyak naman natin no na walang parang yung Yung sumobra yung pasahero. oo, tsaka yung kumbaga at pareho doon sa passenger manifest, Oo. yung mga pangalan, pati yung ating mga life vests. Although maganda-ganda yung panahon, pero di natin masabi kasi mamaya yung barko mismo, di ba? Ay magkaroon ng aksidente, wag naman sana. Captain Noemi. Yes, wag naman po sana. Ang objective po ng Philippine Coast Guard hanggang matapos po itong holiday season ay zero maritime incident or accident po tayo. Kaya kami rin po ay humihingi rin po ng ating operasyon sa ating po mga kababayan na i-report po kaagad at kung meron po tayong nakikita na mga unusual, itawag po kaagad sa Philippine Coast Guard para ma-actionan po natin. O yan, maraming salamat Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Ay Merry Christmas. Maraming salamat po at magandang hapon po.